Mama Loy, medyo nalungkot ako na hindi pala nanligaw si Seth. Kay Francine. Oo, kay Francine. Bakit ka nalungkot? Siyempre yung may isa akong baby boy. Sino naman yung baby boy mo na naman yan? Baka naman, hindi pa tuli. Tuli na dito, OG. 21 years old na So, paano mo napatunayan tuli na? Oo nga. Ay. So, na-side mo na. Nauna kasi yung nagkagano na bago ng liga. Ayun na nga. Na-side na. Doon nagsimula Parang kanina, hindi mo kasabi ninyo, nagkaaway tapos naging magkaibigan. Yun naman, nagkabukingan muna kami bago siya nanligaw. Bakit anong kwento? Yun nga, tinatanong ko nga siya kung nanliligaw siya. Sabi niya, oo daw. Sabi ko, patunayan mo. Sabi niya, I love you very much. Kinilig ka. Talaga? Patunayan mo talaga kung mahal mo ako. Yun na nga, I love you very much. At sa limang sinabihan ko ng I love you, ikaw lang ang may very much. Dito, check yun. Ang dulo nga yan. Kanina ka masunod ng sunod. Kinilig ka pa rin? Siyempre ako lang yung may very much. Sa limang sinabihan ko yun. Dahil ganyan din yung nangyari sa akin, Tito Ochi. Hindi rin ako binitawan ng Akala ko nagluwal ka. Hindi rin ako binitawan ng aking inay. Naalala ko nga, Tito Ochi, nung 4 years old ako. Sinama ko ng inay sa Manila Zoo. Tapos lagi sabi sa akin ng nanay ko, kahit bata pa ako doon, wag kang bibitaw sa akin, wag kang lalayo. Kasi maraming tao At saka enjoy kami tumingin ng mga iba-ibang hayop sa Manila Zoo. Di natapos na kami mamasyal sa loob. Tapos palabas na kami. Nakakunyapit pa rin ako sa inay dahil sabi niya, huwag akong bibitaw. Aba, nung nasa labas na kami, habol-habol kami ng gwardiya. Ay, bakit? Pilit na pinabibitaw ako sa aking inay. Ala, bakit? Sabi ng gwardiya sa nanay ko, Ma'am, bawal po mag-uwi ng hayop. Magkabala kang hayop. Sabi ng gwardiya, Ma'am, bilang ho namin ang unggoy dito. Kami ho gagayit kapag nagpila. Talaga ayaw ko bumitaw. Bagay mo. Kaya pala kanina, off-cam, paano yung kain nyo ng saging? Tapos kumakamot siya sa bumbunan niya. Ayun. Naku, paano nga? Wala. Paano yung inventaryo nila doon? Wala lang isa. Charot. Pero ang ganda ng pangalan ni Liza, Maalin, Liza or Hope. Napaka-angelic. Kahit ano naman doon. Kaya para sa akin okay lang kung Ma-Liza or Ma-Hope. Walang issue yun. Kasi naman doon sa kalaro ko, Tito Oji. Bakit? Parang ang sagwaho ng pangalan. Bakit? Paano na po? Yung pangalan niya, doon kinuha sa first syllable ng pangalan ng nanay at tatay niya. Yung tatay niya, Conrado. Ang pangalan naman ng nanay niya, Dominga. Kaya nung pinagsama, parang ang sarap ito. Hindi naman ako nagsusuot na hindi mo nakikita. Kasi naka-twadless. Tito Oji, buti pa si Angel. Bakit? Na-Angel niya yung pag-absent niya sa social media. Samantala ako, trauma sa akin yung pag-absent na yan. Absent saan? Sa school. Akala ko sa social media. Napag-usapan yung pag-absent naalala ko kasi nung araw, nag-absent ako sa school. Kaya ang lolo ko, hamos na hamos sa pagtakbo. At sabi niya sa akin, Apo, magtago ka na, yan ang teacher mo. Umabsent ka na naman. Lolo, kayo magtago. Kasi sabi ko sa teacher ko, kaya ako umabsent dahil patay na kayo. Wala akong may dahilan, Tito Oji. Yun lang ang the best na dahilan para payagan ko umabsent. Pinatay mo ng lolo. Ayun, kaya ako papatayin ng lolo ko. Dinamay mo pa yung lolo ko. Talaga mga the best na dahilan noon. Naubusan na nga ako ng dahilan, isa dami ko nung pinatay. Ganoon naman talaga mga manager. Lagi ang sabi, ang daming plano para sa mga talent nila. Tinan mo si Tito Oji, ang daming plano sa akin. Bakit? Hindi natupad? Diyosa? Natupad po.
Ang hindi lang natupad, yung ayuda ng tupad. Oo nga, Tito Oji. Kasi nga doon nakakaangat-angat na ako. Kasi dami ng plano niya sa akin. Ayan, medyo nakaluwag-luwag na ako, naka-LL. Wala mo kung ano naman ang gusto niyang plano ko para sa kanya. Oo, ano? Gawin ko siyang best actress. Paano naman? Baka mas posible pa yung best actress kaysa maging sexy star. Ano pa ba may offer ko? Lahat na ginawa. Nagubadnat lahat, sumakay na ng traktora, nagpatuka na sa manok, di ba? Ayan, lahat plano niya talaga. Pagulong-gulong pa dun sa, sa putikan. Diyos ko, wala pa rin ano. At saka, Nay, merong awarding ceremony ng rubber shoes. Nakita mo ba yun? Siya na may sponsor ng rubber shoes. Tapos pag nakarating dito, nakachinelas lang na gano'n, yung dragon. Paano ko may tatago sa inyo yung mga story ko? Bakit kinikita yan? Ba't mo kaya ini-story? Yung tanong doon. Ba't mo ini-story pati yung sponsorship mo na rubber shoes, inaabot mo pa doon sa player? Para yung mga lalaki, lumapit sa akin. Para sabi niya, ay, namimigay ng sapatos ko. Ayun na nga. Paano makakaipon? Diyosa. Wala tuloy, puro bus siya ng bus, pero pangarap niya magkaroon ng sasakyan. Tapos sa bus naman nakakaloka. Ilang beses nang nagkakataon lang o natatiming lang na nakikita sila ni Puto Bongbong. Ito na nga, yung lahat ng last uwi ko, Tito Oji. Ginigising na ako ng yung maglilinis ng bus. Nasa na pala, talyer na pala yung sasakyan. Nagkarahin na yung nung birthday ni Erin. Ma'am, nandito na po, nakaparada na po, lilinisin na po sa sasakyan. At hindi terminal na yan, talyer na. Oh my God. Ang sweet naman dito, Oji, ni Nadine at saka ni Daisy. Siyempre kahit mag-ex sila, talagang beso-beso sila. Oo, siyempre nagiging gentleman lang naman sila. Kaya ko sweet kasama yung jowa. Ito talaga. Kami kasi Tito Oji, kami ng ex ko, parang malabong mangyari sa amin pag nagkita kami. Yung magbe-beso-beso din kami. Ex? Ba't hindi kayo nagtapos na friends pa din kay ex? Parang nagsumbatan pa kami Tito Oji, kaya malabong mangyari sa amin yun. O dahil nung maghihiwalay na kami, sinabi ko talaga sa kanya na wala ka na makahanap na katulad ko. Kaya sagot naman niya, ba't naman ako hahanap pa na katulad mo? Sabi ko, sadya dahil nag-iisa lamang ako. Sagot sa akin, talaga nag-iisa ka lang. Ano sinagot mo? Sabi ko, sadya nag-iisa lang ako. Diyos ko, sumagot na naman. Naku, pinagdadasal ko talaga sa Diyos. Ayun ba Tito Oji? Parang dininig pa yung punchline na yun. Dininig na. Dininig na hindi pa naman. Parang pa yung punchline na yun. Dininig. Parang yun yung punchline. Ang bilis di ba ng karma? Dininig agad Tito Oji, alam mo mali yung timing. Lagi mo akong pinagkakita na mali yung timing ko pa ni Jojo. Ngayon mali yung timing ninyo. Kasi nga Tito Oji, nabanggit yun yung mga walkout na iyan. Nangyari din yun sa boyfriend ko. Na nag-walkout ako. Ikaw nag-walkout sa boyfriend mo? Oo, Tito Oji. Baka naman mag-walkout ka naman na yan. Tito Oji, nag-walkout ako. Siyempre, sino ka naman hindi mag-walkout? Niyaya ko ako mag-date. Siyempre, pinaghandaan ko, nag-makeup ako, nagdamit ng maayos. Siyempre, nung nandun na kami sa mamahaling restaurant, ang dami niyang in-order. Pati ako, ang dami ko din in-order. At Tito Oji, ang nakakaloka wala akong pakialam sa kinakain namin, kahit pa gaano siya kamahal, gaano kadami, kain lang kami ng kain. Siyempre, fine dining yun, Tito Oji. Kaya enjoy na enjoy ko. Pero nung kumakain kami, Tito Oji, parang may tinatanong siya sa malayo. May tinitingnan mo na siya? Ganyan siya ng ganyan. Hanggang sa may Unggoy? Ay, hindi ko Tito Oji. Kumakain siya, tapos gumaganon-ganon siya. Hanggang sa nabinagan ko, yung ex niya pala, Tito Oji. Hanggang sa lumapit na yung babae sa aming table. Tapos paglapit pa, bineso pa Tito Oji. Sino hindi mabibisi Tito Oji? Bineso yung ex niya. Na akala mo sila pa. Anong ginawa mo? Kaya nga nag-walkout ako. Umalis ako. Nagmamadali ako. Hanggang sa narinig ko na siya Tito Oji na sumisigaw. Sabi niya saan? Diyosa! Halika, bumalik ka dito! Sabi ko, hindi! Galit ako! Tapos tumakbo ako.
tumakbo din siya. Diyos naman, makinig ka sa akin! Bumalik ka dito! Sabi ko, hindi ako babalik! Hanggang sa naabutan niya ako, Tito Oji. Tapos hinilan niyo yung aking kamay, yung braso. Yung pagganyan sa akin, napaharap ako, Tito Oji. Babae to. Sabi niya sa akin, mag-usap muna tayo. Bumalik ka muna doon. Eh sabi ko, para saan pa? Para saan pa? At babalik ako doon. Sabi niya, ang dami nating in-order. Baka pwedeng bayaran mo muna bago ka mag-walk out. Akala ko naman kung bakit ako hinahabos. Akala ko susuyuin ako. Akala ko babae na eh. Pinabayaran sa akin, Diyos ko. Tapos ang binayaran ko, sabi ko, bakit? Ang mahal naman ito, ang laki. Diyos ko yung pala, Tito Oji, yung lihim na nagpa-take out yung ex-girlfriend. Buisit na buisit talaga ako noon, Tito Oji. Talaga yung talaga, lalo ko nag-walk at Tito Oji. Diyos ko, pula nila mabangga talaga ako ng sasakyan sa sobrang galit ko. Grabe talaga. Hindi ka na hinabol. Hindi na, bayad na eh. Masyado naman curious kayo sa laplatan na yan. Hindi mo nga mabanggit ng tama. Curious. Curious! Parang ako na-curious sa aking boyfriend, Tito Oji. Bakit? Dahil hindi pa nung sinagot ko siya, hindi pa namin na-experience yung mag-lips-to-lips kami. Maghalikan niya ako. Buti na wala tayo sa TV or air. Kaya sabi ko sa kanya. Masususpend tayo nito. Kaya nag-request ako sa kanya na i-kiss niya naman ako. Eh, yung una parang ayaw pa niya. Okay, sabi ko sa kanya, alam mo ga, kapag hinalikan daw ako, magiging tunay na babae ako. Babalik ako sa dati kong yung maganda kong mukha, yung maganda kong katawan. Parang diwata. Makukutol yung aking sumpa. Talagang babalik na ako sa tunay na babae. Yan ang sinabi mo sa lalaki? Oo naman, Tito Oji. Tapos? Hinalakan niya ako ng mga 5 seconds, Tito Oji. Tapos nagtataka siya. Bakit hinalakan na kita? Wala pa rin nagbabago sa iyo. Sabi ko, matindi ang sumpa. Dapat laplapin mo ko kahit mga 2 minuto. Ginawa naman niya, Tito Oji. Nilaplap ka? Oo, nilaplap talaga ako, Tito Oji. Sa sobrang halik niya, hindi na ako makahinga. Sa sobrang laplap niya. Talaga ang ganda ko, Tito Oji. Pagkatapos ng 2 minuto, nagtataka siya, Tito Oji. Sabi niya, bakit nilaplap na kita ng 2 minuto? Wala pa rin nangyayari sa iyo. Hindi ka pa rin nagbabagong anyo. Kaya sabi ko sa boyfriend ko, Be, ilang taon ka na ga? 25 years old. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa fairy tale? Ayun, sinapok ako dito. Dahil naisahan ko daw siya. Sinapak ka. Tapos, sa ibabaan niyo mo. Oo, nagbago. Naging palaka ako. Sa pagbugbog niya sa akin, naging mukha akong palaka. Sabi ko naman sa kanya, ikaw naman, hindi na mabiro. Tito Oji, yung pala mga foreigner ang kasama dyan ni Bea Alonso. Yes. May naalaala kasi ako, yung isang foreigner na nakipag-social rin sa akin sa negosyo. Eh, nag-away din kami. Eh, paano ka naman? Wala na nga siyang ginagawa. Utos pa ng utos. Ako pa ang nalabas na masama. Ako, Tito Oji, araw-araw na lang ang ginawa ng Diyos. Itong kasosyo kong ito na Amerikano. Wala ang ginawa ko doon. Talakan ng talakan. Talagang pinumumukha niya akong tanga. Ako, ang ginagawa ko, Tito Oji, pasok na lang dito sa taingan to, tapos labas sa kabilang taingan. Dahil talaga, sasabog na talaga ako, Tito Oji. High blood ako lagi. Anong ginawa mo? Eh, pinatawad ko na lang. Hindi ko ma-English yung may araw ka din eh. Alam niyo, doon ko na-realize na mas maganda yung nagpapatawad ka na lang para wala nang away. Ganyan. Sa'yo. So, kumusta yung negosyo, no? Eh, ayun, sarado na po. Ito, Oji, may naalaala ako. Ano yun? Dahil, nagbabalik na si Willie, tapos, hindi rin siya makatiis talaga na hindi siya magbalik sa telebisyon. Naalala ko yung sa inay at sa tatay. Bakit? Eh dahil nga, ang dami na namin magkakapatid, nagpaplano sila, mag-family planning. Kaso hindi effective yung mga ginawa nilang gumamit ng kondom, gumamit ng pills, ng kalendaryo, yung mga withdrawal. Kaya nagbalik sila doon sa doktor. At tinanong ko anong ang gagawin para hindi na kami dumami magkakapatid. Eh sabi ng doktor, magtalik na lamang kayo sa mga araw na walang S. Araw na walang S? Letter S? Oo, letter S. English ba ito o Tagalog? Tagalog! Tapos? Eh kaso, nung isang gabi, Diyos ko, narinig ko ang tatay. Kinakalabit ang inay. Sabi ng
tatay, mahal. Oh. Digat abado ngayon. Oh, kaya nagulat ang inay. Oh. Sabi ng inay, ano ka ba naman, love? Biyernes pa lang ngayon. Ay, nagjujugan nga. Hindi rin makatiis. Kaya kayo naging 10. O kaya kami naging 10. Hindi rin talaga nakatiis.